puwedeng magpalabas, tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Opo, opo. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony? Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila, eh, when they were talking about it. Kanila, sino-sino yung mga kanila? Yeah, Sino-sino? si Tony Boy po tsaka siya mismo 'pag nagkukuwentuhan Nandun? sila 'pag nagiinuman, opo. Yung may Okey. mga pa-joke-joke pa sila na ganyan, tas sabi niya, "Dali lang yan sa'min." Yung What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan muli si Miss Cathy Binag at si Madam Maharlika. Grabe pala itong mga ginagawa ng mga elitistang grupo na Circle of Friends ni Liza Kuting mga kababayan. Na di umano umaakto na parang above the law sila sa kanilang mga gustong naisin na mangyari sa buhay man nila o usaping politika mga kababayan. Na grabing pang-aalipusta ang ginagawa di umano ng mga ito, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan, na siya mismo itong si Miss Cathy Binag nakasaksi kung paano tratuhin ng mga elitista ang kani-kanilang mga security at iba pang tauhan na simpleng mamamayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bigyan nating pansin itong pagsalita ni Vice President Sara Duterte sa isang session na kanyang sinabi na pagod na ang taong bayan, na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at pagiging sunod-sunuran sa mga banyagan, na dapat tayong mga Pilipino ay isang malaya sa ating sariling bayan at hindi yuyuko ng mabilisan dito sa mga karatig bansa, na itong mga nasa gobyerno natin ay dapat maglingkod ng tunay at tapat sa ordinaryong mamamayan at huwag maging bulag at bingi sa mga daing ng sambayanang Pilipino. Mukhang may pinapatamaan itong si VP Sara dito sa kanyang mga statement. At mabalik tayo sa usapin natin mga kababayan na handang ilabas ni Miss Cathy Binag ang mga nakatagong USB once na may nangyaring masama sa kanya. Na kung babagsak di umano ito, paniguradong idadamay niya itong sina Liza Kuting at mga Voltes 5 o Circle of Friends niyang bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. So, Miss Cathy, saang lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng barel? sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I think, I Opo. know that. Ano na yun? Opo. Sino-sino yung mga taong nandun during that time, maliban sa'yo? Security niya rin. Wala namang iba eh. Syempre, opo. Syempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Syempre sila lang, 'di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako eh. Tapos lumabas ako kasi inawat ko siya. Huwag mong gawin 'yan. Ano kasi laseng, alam mo 'yun. And everything. Opo. Very kasi mainitin ng ulo. And by history and like even in Davao and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman ho yan nila lahat. Yun. Grabe talaga nagagawa ng pera mga kababayan, na dahil mayaman ka, makapangyarihan, nagagawa mo ang mga kagustuhan mong mangyari sa mga ordinaryong mamamayan, na wala kang pakialam kung may masaktan ka. Parang mga ginagawa ngayon nila Liza Kuting di umano sa loob ng Malacanang. Dahil alam nilang silang nauupo ngayon, tila'y umaakto sila na above the law di umano. Doon sa interview mo ulit, kay Seminay, Mhm. sabi mo ba na si Lagdameo ay, yun na nga, puwedeng magpalabas, tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Opo. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony? Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila eh, when they were talking about it. Kanila, sino-sino yung mga kanila? Yeah, si Tony Boy po tsaka siya mismo 'pag nagkukuwentuhan sila Nandun? 'pag nagiinuman, opo. Yung may Okay. mga pa-joke-joke pa sila na ganyan, tas sabi niya, "Dali lang yan sa'min." Yung ganyan. So, kaya kayo na lang po, tingnan niyo nga, kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police eh. Bakit ho niyo pinababayaan kung talagang you're doing tama yung ginagawa niyo or legal, bakit hindi wala akong nameplate yung mga tao? Yung mga lumusob sa Davao, 'di ba? Sa mga Opo.
members niya. Opo, 'di ba dapat po 'yun, alam mo 'yun, human rights violation 'yan kasi nakakatakot ho 'yan. 'Di ba parang bakit ho ina-allow niyo ta's hindi niyo kine-question ng PNP, hindi nila kine-question 'yan. Bakit That's walang true. pangalan, 'di ba? Dapat ho kasuhan 'yan, eh, 'di ba? Maling-mali ho 'yan. Kahit sino pa ho tanungin niyo, maling-mali ho yung nangyayaring 'yan. Kaya alam ko na sabi ko na kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, "Oh, mga pulis kami, ganito kami." Wow! Alam niyo po, kawawa po yung mga kapulisan, nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao paglaban niyo po kayo, paglaban niyo po yung pangalan ninyo. Yeah. Kasi nagagamit po kayo talaga. And yang mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba basta magawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung Yeah. parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun eh, na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa dalawang Opo. minor de edad na bata, Mhm. yan naman yan, Mm. sabuat sa smuggling, kasabwat sa, pulburon, nandyan, manufacturing and Mhm. everything. And now, Hmm. hindi lang pala sila. Andyan Mhm. yung passport chief, andyan yung Mhm. staff. So Opo. masasabi mo ba na ang Malacanang lang, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay Opo. pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus? Opo. Karamihan po. Sabi mo, may mga friends ka na nagcha-charity ka sa mga ating mga mababait na kapulisan at mga Mhm. AFP. For sure Mhm. naririnig na tayo ngayon. Opo. Nai-reveal mo na. Duterte started the revelation during the Mhm. campaign ng may isang Yeah. kandidato. Then, Oo. there's Nicky Cosseteng, there's Agent Mhm. Morales, di Yeah. ba? Then there's a Mhm. video and now there's an eyewitness. Opo. So, ano yung message na gusto mong muli iparating dito like sa PSG? Like Opo. sa libo-libong mga tagapagtanggol daw ng bayan o tagaprotekta Opo. ng bayan na ikaw, kababaeng tao, wala namang armas, alindog lang, pero matapang. Matapang na inilalahad itong gobyerno na pinamumugaran o pinamumunuan ng mga gumagamit ng illegal na pulburon na kung saan paano nga naman mahuhuli ang mga manufacturer ng mga pulburon na ito o iba't ibang klaseng illegal na pulburon kung mismo sila ay protector. Ano yung, kung makakaharap mo ito mga police, mga taong simbahan, mga religious group, ano yung gusto mong sabihin heart to heart sa kanila? Alam niyo po una, hindi ko sila aawayin. Makikiusap ako. Ayan na naman, naiyak na naman ako. Ano ba 'to? Alam mo 'yun, makikiusap ako kasi yung pakiusap is parang hindi na for me. Parang eto na nga, eh, 'di ba sinalang ko na nga yung buhay ko, eh, 'di ba? Para lang sa future ng mga anak niyo, apo niyo. Tapos parang parang Wika nga ng taong bayan protect Miss Cathy at all costs, no? Dahil baka may mangyari sa kanya na hindi maganda, lalo na't mga nasa taas ang binabangga niya at mga elitistang grupo. Kaya kay Miss Cathy, saludo po kami. Sana mag-ingat po kayong lagi. gawin niyo po kung ano yung tama. Sabi ko nga, wala akong pakialam sinong gusto niyong iupong presidente diyan. Pero isipin niyo po kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Parang 'wag po kayong magbulag-bulagan kasi ang lala nito. Hindi lang ho 'to sa Mindanao mangyayari, mangyayari ho 'to sa Luzon, mangyayari 'to sa Visayas. Mindanao lang po yung umpisa. So, ako like yung mga kapwa Kristiyano ko sa PNP, sa Armed Forces, alam niyo po 'yan. Yung Diyos na po ang magtatanggol sa atin. Please, please po, I'm begging you lahat na alam niyo po yung katotohanan. Parang yung sinabi mo sa akin, Maharlika, na may isang PSG na nagpakamatay. Sa mga kapwa PSG, please po, please lang po. Nakamatay dahil Parang binili ni Lisa Marcos. opo, na parang itayo niyo po yung pangalan niyo. Kasi kung nasa tama naman po kayo, wala akong makakagalaw sa inyo. Wala ho, maniwala po kayo sa'kin. Marami pong magpoprotekta sa inyo. Sa Armed Forces of the Philippines, men in uniform, ang taas po ng paningin ko sa inyo. Please po, alam niyo po yung katotohanan. Kung yun sa tingin niyo, yung mga leader niyo ngayon, nag-he-head po ng Armed Forces, yung nag-he-head ng PNP, hindi po karapat-dapat. Kayo po mismo,
kaya niyo ho yan panindigan. Kasi dapat 'di ba, you protect the people. Look at me, I'm only a single person na mommy, 'di ba, na isang ina, na ordinary person. 'Di ba, I'm fighting for the people. Please fight for our people. Yun lang po, yung pinangako niyo sa bansa natin na pagtatanggol niyo ang mga mamamayang Pilipino, gawin niyo po yun. Gawin niyo po, please lang po. Sa mga religious group, please unite. Wala akong wala akong Muslim, walang, kahit na anong relihiyon meron kayo, walang Kristiyano, walang Katoliko, magsama-sama ho tayo sa pagdadasal. And kung puwede po, talaga po, gawin natin kung ano yung nararapat. Opo, yung katotohanan lang po tayo. Yun lang Yeah. po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Miss Cathy, ang daming mga nananawagan actually na bakit daw hindi mo ilabas ang USB o mga ebidensya. Opo. Okay? So ano yung bakit hindi mo pa ilabas? At ano yung magti-trigger? Kasi alam mo yung nakakalungkot no sa bayan natin, Miss Cathy. Andyan na lahat ng ebidensya. Sinasampal na sila ng ebidensya. Mhm. Andyan na yung video. Andyan ka na. Oo. Pero Mhm. gusto pa nila ng more. Para bang sabi ko nga, for 2 years ako nagdadadakdak dito, nagnangabel, sabi ko nga. But still, parang, you know, yung mga tao na dapat na lumabas, hindi pa rin lumalabas. So, kailan ba Mhm. natin ilalabas ang USB o ang mga ebidensya? Actually, yung USB kasi that's the only thing that will protect me. 'Di ba sabi ko nga sa'yo, kapag may Okay. nangyari sa'kin, dun lang siya lalabas. Second kasi, at this point in time, kahit sino pang lumapit sa'kin, hindi ako nagtitiwala. So, I need to protect myself. I You know what I understand. mean? Parang kahit sino pa diyan na magsabing poprotektahan kita, hindi po ako Labas maniniwala. mo, ibigay mo, oo. Exactly. 'Di ba parang for me, ilalabas ko 'yan sa tamang panahon. Sabi ko nga, kapag may nangyari sa'kin and all, lalabas 'yan. I-imagine. Kasi, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na naimpluwensyahan ng ganyan. Ang Yeah. sakit-sakit niyan. And yung mga time nun, bilang ina, kahit sinong ina diyan, lola, grandmother, a parent, kahit na ampon niyo yung anak niyo, ate, tiyahin, 'pag may gano'n, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, winarningan mo, tapos Aha. parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, Yeah. sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang hindi mo pwedeng i-normalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng i-tolerate yun. And bilang magulang, dapat talaga hindi mo tinotolerate. Yun po. Yeah. So, maliban sa anak ng presidente, ng Marcos Jr., mga anak, may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama doon sa session, doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the from Senate and Congress? Marami. At saka kahit ako naman may mga alam ako. So, alam mo yun. Pero, sabi ko nga, di ba, Maharlika, ganito lang yan. As long na hindi ka nakaupo sa kabinete or sa government, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapag ibang usapan na, kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to, hindi yan yung magkakaroon ng normal mindset. 'Di ba? Nagiging narcissist, nagkakaroon ng criminal minds, praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad. Yun na nga, naghaharas, nananakot. 'Di ba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you do that, ang sama ng ugali. Yeah. Alam mo yon? At saka mapaggawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yeah. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas Nating Mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron Okay. yung mga security, yung ganyan. So, Na-witness mo? Na-witness mo? meron Nakita ako. mo? Nakita mo? Meron. Ng dalawa Meron. mong mata nakita mo. Okay. Mhm, Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Alam mo Nagkamali kung sa
Hindi ko alam kung ano yung reason, basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they, dine-demoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako ganyan na ho ako, may mga na-witness akong ganyan. Grabe 'no, galawang elitista nga mga kababayan, itong mga bangag friend ni Liza Kuting. Buti nasikmura ni Miss Cathy Binag 'tong mga gawain nila 'no, na tumagal for 10 years na kasama niya ang mga pulboronic friends ni Liza Kuting. Grabe naman. So Are we talking the Lagdameos and the Florendo? opo, So are we opo, talking the no less than the assistant, opo, the staff to the opo, president? opo, opo. Oh my God. Mm. Sino ang bumaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi sila po, When you po. say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton. Siya may mga ano siya, nananakit lang siya, nananampal siya, ganyan, Na-witness nanununtok mo? siya. Na-witness Opo, mo? opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a Mhm, person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? mm. Papagtanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita Mhm, mo na nanampal yung staff Lagdameo. mhm, mhm. Kahit naman ako ho, ginanon din ako. Oh my So, God. basically Oh, so na-abuse ka physically? opo. May time pa nga na nung, may pinagtatanggol lang ako, sa ano yan, dating ano, Dos Mestizos, Davao. May mga tao Ano din yun? po dun. Sinuntok niya ako ta's bigla akong nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere ta's almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo, opo. So, yung mga time na yun, so parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos kasi Anong year bago lang yan? kasi Natatandaan hindi mo? ko siya kilala, hindi ko po siya kilala, eh. Ay, ano Natatandaan ho mo yun, kung taon? 2012 Bago pa yun lang po. kayo? Bago pa Opo, lang kayo? 2011 po kasi naging kami. So, Okay. 2012 po rin, yun. Kasi Okay. hindi ko siya ano, hindi ko siya kilala talaga, kung Ano sino yung first siya. pagkatao niya? Hindi ko kilala kasi nung na-meet ko po siya, ano siya, bagong opera siya sa lungs, natanggalan na ho yan ng lungs, may emphysema ho yan. So, Okay. before ko siya na-meet may sakit na siya, tapos kinukuwento niya may stent siya sa heart, alam mo yun, kaya nga nung nagsama kami, nakita ko meron siyang, CPAP, I don't know Ah, those machine yet, 'di ba? yeah. Sabi ko, Yeah. "Bakit ka may oxygen, ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan, mamamatay ka na ba?" Alam mo yung gano'n Okay. siyempre 'di ba parang, Oo. hindi ako nag-ano dito, hindi ako nag-sign Mhm. up na baka biglang may mangyari sa'yo ta's kasalanan ko, you know what I mean? Yun, Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binaril. opo. Sabi mo noon sa interview mo, hindi naman pinatamaan, pinaespantahan lang ang term do'n, eh. Opo, Parang pinapatakbo. pinaikutan, pinatakbo. Mhm. So, hindi naman natamaan o daptis man lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, sa akin isa lang kasi yun, hindi ko alam yung Isa iba. lang yung nakita mo. Hindi mo Isa nakita lang ang po. iba. Hindi ko pero Okay. nakikita ko po yung iba kapag, nasusuntok, nasampal ng barel. Kaya nga po nung gano'n parang tapos one time pa pinakitaan ako ng barel, na ang dami nilang barel. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto 'yan." So kaya dun Uh-huh. nag-start na in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit na barel kasi alam niya ayoko. Alam mo yung gano'n? So, ta's sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan or else hindi yan ako. Kasi nga ano rin ako, yun nga abuse po rin kasi ako, 'di ba Okay. nasasaktan din ako before. So yun.